Siyempre po sa lahat ng aking mga subscribers, kung nandito naman kayo sa Pilipinas or nasa abroad man po kayo, lahat po ng ating mga OFW natin, ay hayaan niyo pong ipabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat, mga kababayan, na sana siyempre ay malayo kayo sa lahat ng mga uri ng kapahamakan at maiwas kayo dito sa mga politikong mga kawatan. At wag niyo pong i-skip ito. Panoorin niyo po itong buong video ito dahil po napakahalaga po ng ating itatapik ngayon. Una, yun pong paglobo ng bayag nitong si Tambaloslos at parang sa oras na ito ay sumabog na raw po yata yung kanyang bayag dahil isinugod po yan, kagabi lang po sinugod yan na lumubo bigla ang bayag at yung sa kasalukuyan yata ay sumabog na ang bayag niyan. Ngayon, ang pangalawang issue po natin ngayon, ay sabi ko nga po ito, panoorin nyo po ng video panoorin mo po ng buo itong video ito. At ang pangalawa nga po nating topic ay yung pong lahat nagpiprepare na po yung mga Iglesia ni Cristo na para mag-rally na rin po. At yan po ay recorded. Yan po ay hindi po fake news ito. Kaya lamang po nagbibigay lamang po ako ng introduction para lang po maintindihan ninyo. At bago po tayo magtuloy-tuloy mga kababayan, ay gusto ko lang pong ipakilala sa inyo. Ito pong napakagwapo, macho, at wala pong kasing tulad ang kagandahang lalaki nitong honorable dyan sa Kongreso na walang iba kundi itong si sandali ngiwi yan po yung honorable ng Kongreso, napakagwapo at yan po si Congressman Ngiwi at ayan na po at akin pong di po ba magkasingter na po kami ng buhok. Ayan at ay di ka saan naman kayo nakakita ng ganyang kagwapo? Diyan lang po sa Kongreso. Kung diyan po sa Kongreso ay makakakita kayo ng mga buaya, ng mga kawatan, ay diyan din po sa Kongreso makakakita kayo ng ngiwi. Ngayon, ito nga asiste. Ay mukhang ipapatawag ako dyan sa Kongreso at imbestigahan ako dyan at bakit daw sinasabi kong ito ay ngiwi. Ayan. Ayan na. Mga kababayan, putang ina, kapag sinabi kong ito, itong si Congressman Ngiwi na ito, sasabihin kong bulag ito, ay sigurado na ipapakontempt ako, sabihin nila nagsisinungaling ako. Di ba? Pag sinabi ko yung buhok na parang itinaklod na bunot, at sasabihin ko, yan ay maganda ang buhok niyan, sigurado, contempt ako. Kaya nga gustong-gusto ko makarating dyan at kapag tinanong nila ako, bakit mo sinasabi na itong si Congressman Ngiwi ay sinasabi mo ngiwi? Di sabihin ko, Mr. Chair, kapag sinabi ko itong congressman na ito ay bulag, sigurado ako, ipapakontempt din niya ako. Dahil yun naman ang talagang totoo na ito ay ngiwi. Ayan, at yan po yung sabi nga nila, para daw kaming pinagbiyak na inidoro dahil nakaparehas yung buhok namin. At
Parehas din yung bunganga namin. Di ba? So yan po. So yan po ang magiging collabs ko sa pagbabalita ngayon na itong si Tambaloslos ay lumubo ang bayag. Sa ngayon yatang oras na ito ay sumabog na ang bayag at kasalukuyan daw yatang at tinatanggal na mismo yung bayag para wala na siyang bayag. Kagaya po yan ni Goryo. Si Goryo po, 2 beses na pong nagpa-opera ng bayag yan. So, hindi ko kasalanan niya. Anyway, sabi ko nga po, panoorin niyo ng buo itong video ito. Huwag niyo nga-skip ito. Dahil, sige, tatanggalin ko muna itong singiwi. At, yan. Para hindi ako ma-distract sa pagbabalita, ay tanggalin ko muna itong singiwi. Ayan, namnamin po ninyo. Ayan, ayan. Yan po yung mga ulol na nagsasampa ng impeachment complaint dito kay BP Sara. Ito po yung mga ulol. Kasama na po yan yung mga NPA po ito mga ito. At yan. Anyway. Sige. At kunin na po natin. Tatalakayin na po natin yung pagsabog ng bayag ni Tambaloslos. Ayan ha. Kung inyo pong natatandaan, mga kababayan, ay sinasabi ko po rito, may tinutusok po ako rito. Na sinasabi ko rito, palulubuhin ko ang bayag. Pero hindi naman ako may gawa ng pagpapalubo ng bayag ni Tambaloslos. At siguro naman natatandaan nyo, ilan ito? Napakarami po yung tinusok ko ng bayag. Ayan, ang dami po yan. Nakakuan po dyan. Mayroon din dyan na bayag ni Goryo. Actually, 2 beses na po nagpa-opera ng bayag to si Goryo. Ubusin lang po yung pirang ni kinukulimbat ito sa pagpapa-opera ng mga bayag. Kagaya nito, si Tambaloslos ay tinablan pala. Akala ko hindi tatablan dahil medyo matagal na rin yung tinusok ko matagal-tagal na rin po yung tinusok ko. Marami po yan sila na tinusok ko. Mayroon din po akong tinusok sa puso. Ayan Ayan Kaya tinusok ako sa bayag, ay sa baga. Pero, sabi ko nga po dito, hindi naman po natin pinapatay. Tinutusok lang po natin. Magkaroon lang sila ng sakit. Ang sinasabi ko rito, pag nagkaroon ng komplikasyon, saka palang mamamatay yung mga yan. Pero hanggat hindi nagkakaroon ng komplikasyon, hindi po mamamatay ito. Yung pagtusok po natin ng mga bayag dito, tingnan nyo naman, sumabog yung bayag ni Tambaloslos. At hindi po sigurado, hindi ko po nakita mismo yung pagsabog ng bayag ni Tambaloslos. Pero, yan naman po ay may magpapatunay. At ipapakita ko po, pati po yung pag-prepare ng pagrarally nitong mga iglesia ni Cristo ito, mamaya po, ipapakita ko po lahat yan sa inyo. Kaya nga po sabi ko, huwag kayong mag-skip ito, ituloy yung panonood dito. Pag ito na pong iglesia ni Cristo, aywan ko lang kung maaawat pa ito ng mga pulis at sundalo. Maniwala kayo sa akin. Matagal po akong nag-iglesia ni Cristo, alam ko po ang patakaran. Wala pong kinakatakutan yan. Katunayan, nung time na dinodoktrinahan pa lang ako, at actually hindi pa ako bautismado noon, bautisado, nung time na yon, ay yung mayor, 1980 something, mga 80 something, yung mayor noon nang i-insulto sa amin noon. Kasi nung time na yun, kakaunti pa lang po yung mga sumasapi sa Iglesia ni Cristo. Nang i-insulto pa yung mayor, ay medyo hindi ko lang nagustuhan. At medyo nagilitan ko lang naman ng liig. So yan po yung lahat, halos ng dyaryo noong mga 80s yan, mga 80s. At
naka-headline po yan na ginilitan ni Birana ang liig ng isang mayor dito. Ganun lang po. Alam niyo po ba? Ito lang po ituturo ko sa inyo. Kapag ka mayroon kayong ginilitan ng liig, sabihin nyo lang po, nandilim lang ang paningin ninyo. Sa sobrang kagaguhan nung ginilitan nyo ng liig. Ganun lang po. Oh, tingnan nyo yung ginawa kong yun. Dahil sabi ko sa Pang-insulto sa Iglesia ni Cristo. At hindi ko na natiis at hindi ko na napigilan ng aking sarili. Kaya nagilitan ko ng liig. Kaya kahit na sinadya mo, sabihin mo lang, hindi mo sinasadya, na nandilim lang ang paningin mo. Doon, titiyakin ko, magkano lang yung binayad dati doon sa mayor kayo. Oh. Actually, hindi naman ako nagbayad at Iglesia nga na ni Cristo ang nagbayad. Noon, magkano lang? 200 pesos. Di ba? Ganun lang po. So, bago po yan, ay sinasabi ko lang po na kapag ka itong Iglesia na ni Cristo ang nag-desisyon nito, hindi na kaya ng kapulisan nito. Maniwala kayo sa akin. Repan po yan. Walang sinabi dyan yung mga yung mga nagtatapang-tapang. Wala po yan. Kasi nung time na ginigipit ang Iglesia ng Cristo, nung time na, yun nga, sinasabi ko na 80s na ganyan. Ginigipit po ang Iglesia ng Cristo nung araw. Kaya po, nauso yung lahat ng mga membro ng mga Iglesia ng Cristo ng mga lalaki dati ay tinuruan po ng karate. At ang aming instructor po dito dati, i-research niyo po, yun pong isang pinakamahusay na karatista sa buong mundo na si Trovador Ramos. Yan po yung instructor namin ng karate dito. Ngayon, maging sa arnes, sa tsako, lahat na, kaya nga alam kong sabi ko sa inyo, yan po yan. So, nung bautisado na po ako, ayun na, doon na yung parami ang mga naging membro dati. So, wala na rin ng insulto kasi nga nadala sila dahil nga noong pagkakagilit ko ng liig noong mayor na yun. So, at recorded naman po yan, nasa dyaryo po yan dati. Kabi-kabilang dyaryo po yan. At napangalanan pa ako dati. So, ngayon, kaya ko lang po sinasabi ito dahil ito na. Hindi na kailangan dyan yung mga kung ano pa. Pero mas maganda kapag ka ito lumabas na itong mga Iglesia ng Cristo, sabayan nyo na. Bagamat ngayon ay hindi na ako aktibo. Pero ang puso ko Iglesia ng Cristo pa rin. At hindi nga lang ako naging aktibo na dahil palipat-lipat po ako dati nung time na yun. Nung nagtatrabaho po ako sa airline dati, na madalas po ako sa abroad dati dahil nga airline nga ako nagtatrabaho. So yun po yung time na yun na naging malamig ako sa Iglesia ni Cristo. Yan po yan. So pahara-hara kayo dyan. Ito na. Mamaya po ay mapapanood ninyo. Na? Pero unahin ko po muna ito si Tambaloslos kung papaano pong sumabog at papaano pong lumubo ang bayag nito. Hindi naman po kaya dito sa matagal ko nang sinasabi dito, ay ito nga, mayroon akong bagong tinusok na naman. Marami po ito ngayon na ongoing. Ongoing na po yung pagdidevelop ng paglaki ng mga bayag nito mga ito. Ito pong mga nakatusok dito. Marami po ito. Ayan. Titigan po ninyo. Yan po. Oh. Ang dahil po nakatusok dyan. At dito naman po ay may mga nakatusok naman dito na tingnan nyo. Itong kung ito, butod na rin. Oh. Namamaga na. Marami na pong namamaga ang katawan. Ilan po ito? Marami po nakatusok dito. Ito ang napakadelikado. Dahil oras na nagpa-doktor sila, oras na uminom sila ng gamot, tapos na. At dito naman po, pagka nagka-komplikasyon lang po, doon pa lang sila mamamatay. Pero hindi po ibig sabihin ito, ginawa natin para patayin sila. Hindi po. Hindi po tayo
kriminal. At kung mayroon man tayong ginilitan ng liig, ay hindi po matatawag na kriminal yon. Matatawag lang po na nandilim lang yung paningin ko. So, dito na magsisimula yung kamatayan ng mga pangarap nitong si Tambaluslos na ito. Ipag-i-exam ko na po para sabihin nyo na hindi ako fake news. Kasi sabihin nyo naman fake news ako eh. Di ba? Ito pa mga kaibigan, Yan. meron akong chichika sa inyo guys. Yan. Ha? Meron akong chichika sa inyo. Kaya pala pinipilit nila mga kaibigan na mawala po si Vice President Sara Duterte. Pakinggan nyo lang ha. Dahil meron na pala sila napupusuan. Napili guys na ipapalit kay Vice President. Kaso na kahapon po, kagabi guys, nagkaroon daw ng gulo sa Malacanang. Nagkaroon ng gulo. Nagkagulo daw mga kaibigan, no? Bakit po nagkagulo po din? Ito po, ipapakita po sa inyo yung post. Galing po ito sa Facebook page po. Isingit lang natin to bago po tayo pumunta sa main topic, no? Kasi importante to guys. Yan po ha, ano ko lang sa inyo, i-intertaya to eh. Bisaya yung post ni Mr. J eh. Okay, ito po ang nakalagay sa Facebook page ni Mr. J Sonsa. Okay, basahin ko ha. Si RRJDI, dili si FMR, ang himuon nga bise kung matagak ang budget. Budget, ibig sabihin ng budget, babae, no? Tuara, nagwad si Agaw o gidannak sa kasuko, giatay, merise. Naku, sino nakakaintindi niyan? Sino nakakaintindi ng Bisaya? Ayan po, Bisaya yan. Okay ha, ulitin ko ha. Tagalogin ko naman. Sige, tagalogin ko. Si RRJDI. Ibig sabihin si RRJ, ito yung si ano, initial to this initial, no? Siya daw ang napili. Siya pala ang napili guys, si RRJ. Siya ang napili para pumalit kay Vice Presidente Sara Duterte. Hindi pala si FMR. Nako. Di ba kilala niyo si FMR, di ba? Panoorin nyo lang po ha. Si Romualdez yan. Okay, ulitin ko kasi Bisaya eh. Tagalogin ko. Hindi pala si RRJ pala ang napili na papalit kay Vice President Sara Duterte in case po na ma-impeach siya. Hindi pala si FMR ang pinili ni Bangag or ni Ahas. Ang mga kumbaga para kunwari matanggal yung vice, no? Kasi budget eh. At ibig sabihin ng budget, yung babae si Vice President yun, Sara Duterte. So, nag-wild daw guys ha. Nag-wild daw, kagabi to eh. Nag-wild daw si Agaw. Ibig sabihin ng Agaw, Agaw ba? Si Pinsan. Nagwala. Si Pinsan. Ano kami nagsabi na? Si Ramon Revilla. Hindi ko na nga sinabi. May nagsabi na pala. Huli na. Sinabi na po, Karina, sinabi na nasa comment section. Ayaw ko nga sabihin eh. Baka may anuin na naman tayo ni Barbers. Okay mga kaibigan. Nagwala daw si Agaw. Nagwala daw guys si Pinsan. Tapos, na-hospital po si Pinsan guys. Itinakbo siya sa hospital. Dahil lumaki daw ang kanyang betlog. Ito, hindi Ayan na. Ito joke. Hindi to joke, totoo to. Hindi joke. Meron pala siyang sakit. Los. Meron Dahil matagal na nga natin tunusok yan eh. Si Tambalus. Kaya pala tawag sa kanya Tambalus-los. Kasi meron pala talaga siyang sakit na los-los. Matagal na kasi natin sinusok yan. Yan o. Totoo pala yung balita-balita. Kaya pala siya tinawag na Tambalus-los. Kasi nga meron pala siyang kasalukuyang sakit na los-los. Ayan. Sige. Siguro sa sobrang laki niya. Siguro sa sobrang bigat niya. May los-los. Yari na naman tayo nito. Baka makasuhan na tayo nito guys. Ay, Podinet, ituloy mo. Baka wala ng Podinet. Ituloy mo lang. So, ayon po sa balita mga kaibigan, itinakbo daw sa ospital. Yan. Hindi to joke. Hindi po ito marites ha. Meron po talagang source. Galing po ito kay
Mr. J. Oh, yan. So, sa sobrang ng galit niya, Oh. sa sobrang galit niya mga kaibigan, dahil nabalitaan niya na hindi na po siya pinapansin ni Ahas. Oh. At hindi na rin siya pinapansin ni Bangag. Kasi sa mga ginagawa niya, guys, puro kapalpakan. Yan ang balita, ha? Oh. Puro daw kapalpakan ang kanyang ginagawa. Kaya po mga kaibigan, ang nangyari, guys, sa sobrang galit niya, no? Siguro na-high blood siya or tumaas siguro ang dugo niya, tapos may sakit pa siyang los-los. Ayun, lumaki na ang kanyang bedlog. At ayun, muntik nang sumabog. At itinakbo daw siya sa hospital, mga kaibigan. Ayan. Yan po ang nabalitaan natin. Ayon po yan sa source. Okay? Ito, ipakita ko na nga sa inyo. Grabe naman, no? Ipakita ko na nga sa inyo. Asan na ba yun? Wait lang, ay. Pakita ko na nga sa inyo yung ano. Oh, ito ha. Kwentong barbero, ito po, oh, tingnan nyo. Si Pudinet, oh. Si Pudinet. Oh, ito. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Oh, lakihan nga natin. Oh, ito po, mga kaibigan, oh. Nakita nyo guys, nabasa nyo ba? Nababasa nyo guys? Oh, basahin nyo sa screen nyo. Yan yung sinasabi natin. Galing po ito sa Politico na balita, no? Politico PH. Oh. Yan. Senator Ramon Bong Revilla's name has surfaced as a possible nominee for the position of Vice President in case Vice President Sara Duterte is removed from office through an impeachment trial. Kilabot at kembot Bong Revilla to become Vice President if Sara Duterte is removed, is impeached. Oh, yan po mga kaibigan. Ito po, galing po ito sa balita guys, hindi po ito galing sa isang... So, yan po mga kaibigan. Kaya po, ayon po sa ating source, ito daw si Tambaluslos, gidanlak ba? Gidanlak. Oh. Sino bang nakakaintindi ng gidanlak? Oh, ano bang, di ba Bisaya yung gidanlak? Di ba guys? Bisaya po ang gidanlak, di ba? Oh, sino bang Bisaya dito? Wala bang Bisaya dito? So ang ibig sabihin po ng gidanlak guys, los-los, di ba tama? Di ba ang gidanlak is los-los? Yung lumalaki yung ano ba? Yung lumalaki yung ano niya, yung balls niya. yung young balls. Bilyonaryo pero may los. Bilyonaryo, ano gusto nyo? Bilyonaryo kayo, tapos mayroon kayong los-los? Ha? Gusto nyo? Oh, Cebuano pala si Alexandra. Oh, ako, Cebuano ako, Alexandra. Oh, ano, gusto nyo? Ha? Gusto nyo, bilyonaryo kayo, pero meron gidanlak po? Nako. Bahala mo niya eh. Tika. Oo, lumaki. Sa sobrang galit niya, siguro, syempre guys, paano hindi siya magagalit? Ay, balita-balita na siya yung bet. Siya yung bet, di ba? Oh. Di ba siya pa ngayong gagawing Prime Minister? At siya din yung parang tatakbong president or sa 2028, di ba? Pero biglang, bakit po si Revilla po ang ipapalit? Hindi siya. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Bakit ayaw siyang ipalit? Eh, paano may los-los na nga? Wala bang tiwala sa kanya? Oh. Oo, nidako ang betlog. Sige po, at Bahala na po kayo. sige, at tama na muna yan. Tama na muna yung bayag ni Tambaluslos na ito. At ayan po ang katunayan. So, ibig sabihin, nagbunga na rin yung ating pagtsatsaga na tusukin ang mga bayag ng mga animal. Sabi ko nga po, hindi natatapos din sa pagtusok. Pagkatapos pong tusukin ito, mag-undergo pa po ito. 3 pa pong procedure ang pagdadaanan nito. At yun nga, ay
tagumpay. Ibig sabihin, well, doon pa naman, tagumpay na kay Goryo. Napatunayan naman po yan dahil 2 beses nagpa-opera. At ito na, inaantabayanan ko ito si Iguano at itong si Utering at saka itong si Postizo ay pero ayon dito sa aking dito sa palatandaan dito, unti-unti na pong nagdidevelop yung mga bayag nito. So, kan pala, yung tama pala. Kaya nga po, sinasabi ko rito, ay talagang lolobo ang bayag ninyo kapag tinablan kayo nito. Wala pong makakalibre dito dahil tested and proven na po ito. Kaya lang, hindi ko po talaga kayang pumatay dahil ito po ang pamatay ko talaga eh. Ito po yung pamatay ko talaga. Pero pag nandito, hanggang doon lang sa bibigyan lang natin ng sakit yan. Ngayon. At mapunta na tayo dito ngayon sa Iglesia ni Cristo. Na kung saan po ay nagre-ready na, naghahanda na ang mga Iglesia ni Cristo na para mag-rally. Ito po yung sinasabi ko mga kababayan. Sabayan na po natin to. Sabayan na po natin ito. Kung halimbawa lumabas po ng kalsada itong mga Iglesia ni Cristo, sabayan na po natin ito dahil ito po yung wala pong urungan ito. Maniwala kayo sa akin. Wala pong urungan ito. Ako na po ang nagsasabi. Kaya pong tumbasan ito. Kaya pong lagariin ang mga utin nitong mga sundalong ito sa mga kapulisan. Maniwala kayo sa akin. At doon ay baka mandilim na naman yung mata ko. Pag nandilim ang mga mata ko, ay baka may magigilitan na naman ako. Ganun lang kasimple. At ito na po, para po sa ganun ay hindi kayo nagsasabi na fake news si Berana, no? Mabuti na yung ipapakita natin. Pagid po sa iglesia ay naghahanda sa MPC itong Malacanang press corps, kaugnay nga yung inyong ina-announce sa at sa muling bahagi ay ulitin natin statement po at yung tagubilin na ating tinanggap bilang mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Sabi ng ating mga texter, oo, dapat manindigan mula sa 1442. Not impeachment, Lisel Suway ng Metro Manila. Opo, dapat nanindigan ng ating Pangulo mula sa 3669. Oo, June Repuelia na... Panoorin niyo lang po. Kasunod na po yan. Oo, mula sa 0596. Opo, 9912. Oo, 5007. Opo, dapat lang manindigan. Albert Cortez ng Parañaque City. Oo, 0537. Uy, kababayan ito ni Speaker mula sa Tacloban City, Leyte. Oo, 0966. Ayun, at bago po ang resulta ng ating Vox Populi, Yan na. mga huling nagbukas, ng kanila pong Yan na po, yan na po. ng kanilang radyo, ng kanilang pong mga social media account. Yan. Ito po mga kapatid, baka kayo ay huli nakapag-open din po at nakapakinig sa atin. May tinanggap kaming bilin ni Nelson bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo na ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinaukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat unahin ng pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Yan po. Ito ang nagpili na tinanggap So, ulitin po natin. Nelson.
naglalayo nito na Ben, Ulitin po natin. speaker mula sa Tacloban City, Leyte. AOO 09. Ulitin natin para maintindihan ninyo. Para maliwanag sa inyo. Resulta ng ating Vox Populi sa mga huling nagbukas, Jackson, ano, ng kanila pong telebisyon, ng kanilang radyo, ng kanila pong mga social media account. Aba, ito po mga kapatid, baka kayo ay huli nakapag-open din po at Yan na. sa atin, may tinanggap kami na bilin ni Nelson bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo na ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinaukulan ng Iglesia ni Cristo ay pabor sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor ng impeachment Ayan na po. Naulit na po natin. Ano? ng ating bansa. So, Unahin ng yan po. Naulit na natin. At yan po yung sinasabi nga na naghahanda na raw po ng mga kapatid na Iglesia ni Cristo sa isang rally dahil dito sa laban dito sa impeachment na ihinain nitong Niwi. Ano? At yan po. Isa po ito sa naghain ng impeachment. Ito po. Si Congressman Niwi. Ayan pa. Ayan. At yan, ay tingnan niyo naman yung buhok niyan. Kasama po yan sina Franz Castro. Na isang na isang mga kriminal. Lahat yan Sa Natidi Casinyo na yan. Yang si, lahat naman po yan, mga NPA, yung mga nagain ng impeachment case laban kay Sara Duterte. So, ayan po, at hanggang sa matapos po ito, ang aking dadaldalin dito, panoorin niyo po ng buo para sa ganun ay maibsan man lang yung inyong problema sa buhay. Di ba? Ayan po yan. Kaya naman, Mr. Chair, kapag sinabi kong itong congressman na ito ay bulag, sisiguraduhin ko sa inyo na i-contempt ninyo ako. Dahil po ang katotohanan, hindi po siya bulag, ngiwi po yan. So, masama po ba, Mr. Chair, ang magsabi ng katotohanan? Hindi po panglalait yan. Dahil ang panglalait po ay ginigilitan. Pero ito pong sinasabi kong ngiwi, ay yun po ang katotohanan. Hindi ko po pwede, Mr. Chair, na sabihin na itong congressman na ito ay bulag. Kundi talagang siya ay certified ngiwi. Ayan. Ganun po mga Mr. Chair. At ayan po. So, tanggalin na po natin, Mr. Chair, yung ating paraphernalias para makapag-deliver po ako ng maayos. At yan po ay hahayaan na po natin na nandyan para sa ganun ay makita ninyo na itong ating sinasabi rito ay makatotohanan. At ito rin may parang may isa rin yata ito sa nagmamay-ari ng isang karayom dito. Ayan po, sa dami nila. Malamang isa po yan sa nagmamay-ari ng karayom. So, ibig sabihin, hindi na magtatagal, ay magpapa-hospital din yan, magpapa-opera din ng bayag yan, kasi sumabog na rin ang bayag niya. So, mga kababayan, at ngayon po na ninyo malalaman kasi dati ako lang nagsasalita. Ngayon po, mayroon na pong nagpapatunay. Ayan po, kaya pinapanood ko po sa inyo si Pudinet para po ay masaksihan ninyo na yan pong si Tambaloslos talaga ay sinugod sa hospital
dahil doon sa paglubo ng kanyang bayag. Yan po yan. So, marami pa po yan. Baka po magkasabay-sabay ito. Ito mga, kung ito, napakarami po dito, natusok dito. Napakarami po yan. Baka po magsabay-sabay yan. So, ibig sabihin, ay kung lahat yan ay nasa Congress, ay di bayag Congress ng tawag. Sigurado yan, nako, baka mabansag ang bayag yung Kongreso. Yung Kongreso na yon. At antayin din natin si Podinet na magbalita niyan. Hindi po ako magbabalita. Ayaw ko po magbalita ng ganyan. At doon nga po, sinasabing fake news daw ako. Ay di, tingnan natin. Ay bakit naman mag-aaksaya ako ng oras na para ganito? Ay hayaan natin yung ibang tao magbalita at wag ako. Anyway, tanggalin na natin itong si Ngiwi. Ayan. So doon po sa mga hindi pa po nagsusubscribe dito sa channel natin. Bagamat sabi ko nga medyo kumunti yung nag-subscribe. Ituloy nyo lang po yung pagpapasubscribes dahil ayan, nakita nyo to. Tuloy-tuloy po yung aking gagawin na kung sino po yung mga magaganda ang comment, nagsishare doon sa kanilang mga sa kanilang mga FB account ng mga videos ko, ay depende po yan doon sa recommendation ng tagabasa ko. Pag yun po ay nirekomenda niya, ginawan po niya ng pangalan, yun doon sa ano yun, binibilot na raffle na yun. Ayun po, hindi na po ako magkukan doon. Hindi ko na po nire-review yan. Bahala na po dyan yung tagabasa ko. So tuloy-tuloy na po yan na ipamimigay natin. Yan po ay iba doon sa kalahating milyon na ipaparapol natin pag na-reach natin yung 100k subscribers. So yan po ay iba, doon lamang po yan sa natuwa ko. So tuloy nyo lang po yung inyong pagpapasubscribe at para maumpisa na po natin yung ating raffle draw na kung saan ay titiyakin ko sa inyo na mababago ang buhay ninyo. At doon po sa mga kababayan natin dyan sa mga OFW, ingat po kayo lagi dyan sa ibang bansa. At ngayon po, hindi po tayo nakakasiguro dahil kita nyo naman sa mga balita na talagang nandoon pa rin po yung nangangamoy gira pa rin po. Kasi nga, talagang walang kakontentuhan itong mga bansa na mga sakim sa kapangyarihan. So wala pa rin katigil-tigil. So nandoon pa rin po. Kaya tuloy pa rin po yung aking paghahanap ng masisilungan nyo kung sakali. Magkaroon man ng dilubyo, magkaroon man ng gira, magkaroon man ng mga kung ano man problema. Mayroon po akong paglalagyan sa inyo. Iipunin ko po kayong lahat para maging safe tayo pare-pareho. Yan lamang po at muli ko pong itinataas ang aking mga kamay sa lahat po ng mga subscribers kong may mga sakit, may mga problema sa buhay. Sana Panginoon ay pagalingin mo na sila ngayon din. Maraming salamat Panginoon. At siyempre, ano po ba yung lagi kong sinasabi rito kapag katapos ko magdaldal? Mahal na mahal ko po kayong lahat.